ba? So tanong ko nga dito ay makano bigay sa inyo, 'di ba? Mamaya pag dadating tayo sa portion na 'yan, no? Na magtatanong tayo, makano ba bigayan, makano bayaran doon sa nangyari po sa impeachment kagabi, 'di ba? Grabe yung ginawa nilang paglilibing doon. Ang titindi, grabe ho. No? Siraulo na lang talaga yung tawag diyan. Makaka-appreciate sa ginawa nila. Maliban na lang syempre doon sa mga kapanalig ni VP Sara, sa kapanalig ng mga Duterte, 'di ba? Yung mga ayaw sa gusto naman ng accountability. Alam ko naman maraming gusto ng accountability. Ang problema ito pag dumating po tayo doon kasi sa punto ng fanaticism, 'di ba? Politics. Pag dumating tayo ron, nandun ka sa level ng pagiging isang panatiko, you see no evil, you hear no evil. 'Di ba? No matter what. Kumain ka man ng panis, 'di ba? Kumain ka man ng suka na iniluwa mo na, babalikan mo pa parang aso. Basta para sa iyong idol, ganon. Maraming ganon. Yan ang problema. Ang nangyayari tuloy, tayo ay nasasamantala ng mga politiko na hindi natin alam kung ano talaga ang nasa sa loob, kung may pagmamalasakit sa bayan. Yan. Tapos hanggang sa tayong mga Filipino, tayo yung nag-aaway, tayo yung nagpapatayan. Kaya nga sabi si Isang Awit ay hindi kulay pula, hindi kulay pula at dilaw ang tunay na magkalaban. Oh, kasi may berdeng lumitaw. 'Di ba? So ang mga magkakalaban talaga rito yung mga politiko na may mga pinoproteksyonan na sariling interest nila. 'Di ba? Naalala ko lang po nitong kasagsagan ng pag-aagawan sa pwesto kung sino yung magiging Senate President. Hindi po ba si pangalan nito Tito Soto ang isa sa mga contender, and nabalita si Amy Marcos din. Kaya lang maaga pa, talagang walang may gusto na mag-Senate President si Amy, so abandon niya yun. Now, maraming may gusto na sana kay Tito Soto, and then si Cheese Escudero, si Quezzo, ay pa-exit na. I was looking for a graceful exit. Total, na gawa na niya yung kanyang papel para sa mga dilawan na kauri niya na makapasok, 'di ba? Makaposisyon uli. Panalo yung dalawa, 'di ba? Dagdag doon kay Risa Ontiveros, and then this coming 2028 election, balik ng Senado si Coco Pimentel, so sila uli maghahari. Ganon. Kaya lang, dahil po sa ginawa naman ni Tito Soto, na maaga inilabas ang kanyang alas na tungkol dun sa 142 billion insertion sa GAA nito ni Tito Soto, ang kapansin-pansin po, parang magic ang nangyari sa Senado. So yung switch of pledges na lamang na ang kay Tito Soto, dapat at 13 pa lang yun Nung nakarambuan, wala na yun Kaya lang, ang nangyari, pinaugong agad nila. 'Di ba? So kumbaga maaga, wrong timing ang paglabas ng ebidensya. Kasi unang-una, hindi naman ang taong bayan ang boboto ng Senate President. Yung mga kapwa senador. Akala niya matatakot yung mga kapwa niya senador sa ugali, sa natuklasan nila tungkol kay Cheese Escudero. Yun pala, mga demonyo, pare-pareho palang nakinabang. So, sinabi ni Tito Soto, maalala nyo, na iimbestigahan natin yan. Yun po yung keywords pagkatapos nun, wala na, naging SP, Escudero uli. Ay nako. Kaya nga panawagan ng maraming kababayan natin, lalo yung nangyari kagabi, ay ganyan, 'di ba? Buwagin na ang Senado. Yun ang sinasabi ng ating mga kababayan. Ay, mamaya na yan. Ba't ang aga nyo? Eto. Yan nga raw po. Kaya yung ginawa kong profile sa FB page natin. Pagpapakita ng pagkadisgusto sa ginawa ng mga senador natin kagabi. Pati yung mga akala ng marami sa atin, ay talagang
pabor sila na irespeto ang proseso. Hintayin na matapos ang mga legal remedies na nakahain pa sa Korte Suprema. And after all, isang motion for reconsideration lang naman ang tiyak ko na i-entertain dyan ng Korte Suprema dahil yung motion for intervention, kung daw nagkakamali, parang noted lang ang sinabi ng Korte Suprema doon. Alam niyo naman pag sinabing noted, parang nakita ka lang, hi, tapos wala na. Hindi man lang tinanong kung sino ka, anong pangalan mo. Deadma lang sa madaling salita, di ba? Wala, kagabi, winalanghiya talaga tayo ng mga senador natin. Mabuti na lamang, merong 4 na nanindigan, di ba? Kahit man kokonti sila, kahit na outnumbered, may nanindigan pa rin. Hindi nagpadaig ng dahil sa bilang, kokonti lang sila. Well, that's the way it is, sabi nga di ba? Kaya tuloy, naalala ko rito, ang sinasabi rito ni dating Senate President Mig Zubiri, natatakot daw siya. Baka sabihin ng mga tao, wala nang silbi ang Senado. Pakagabi pinatunayan nila yon, di ba? Nakakaiyak na katotohanan, pinatunayan nila yon. At inaalala niya, baka sabihin daw ng mga tao, abolish na lang natin ang Senado sapagkat hindi na nila nagampanan ang kanilang trabaho, ang kanilang not just their task but their purpose. Tapos kiniklaim nila that the Senate is the last bastion of democracy. Pero ang totoo, demon kasi sila. Kaya nagiging demon crazy ang galawan ng ating Senado. Di ba? Well, sa isang bagay rin naman, sa isang punto, deserve po nating mga Pilipino ang ganito. Kasi ganito po ang kalidad ng karamihan sa atin sa pagpili ng mga kandidato. Pinipili nila ng parang showbiz lang, parang nanonood lang ng pornography, parang nanonood lang ng drama. Wala silang pakialam kung meron ba itong pakinabang, kung meron ba itong silbi. Di ba? Kita nyo kung paano bumoto lang si Lito Lapid kagabi. Di ba? Robin Padilla. Yung iba pa. Ay nako.